Yan, ganyang oras po nagpo-pollinate yung mga bubuyog sa bulaklak ng mga tanim natin. Kaya hanggat maaari, hapon tayo mag-spray or madaling araw. Yan, ganyan yung pasikatang araw. Ayan, may nagpo-pollinate oh. Kasi pag ganyang oras tayo mag-spray, matataboy natin sila, hindi magtutuloy yung bulaklak. Ayan, nawala na. Good morning po. Itas tayo ng talong ng Gym Squad. Namumuti sa sobrang tuyo oh. Babawas na ako patubig dito. Malamang nito ano to, 3 araw. 3 araw ng patubig. Yan oh. Puting puti. Bitak pa. Tagal umusad ang tubig pag ganyan. Nako, ayat ang tubig. Alam niyo guys, sa totoo lang, ito mga nakaraang 2 taon, wala, nagkakaedad na napapansin ko medyo mahina na ako sa sa init. Hindi na kagaya dati na kahit maghapon pwede. Ngayon pagka pumatak na yung alas 10, alas 11, tapos alas 3, kahit alas 3 pa, medyo madali na akong hingalin. Pero hindi ako high blood, wala akong maintenance. Talagang ano lang, madala ng kakaedad, humihina yung resistensya. Hindi na natin maikakaila yun. Malapit na yung birthday ko. 39 years old. Sunong yata. O para siyam. Kaya kayanin yung 300 ngayon. 330 yung good. Saka 7 segunda, 400 din. Dumoble na, ano nakaraan, ano lang yan tayo, 16 o 15. Ayan tayo. Gusto nyo pa yung adobo. Adobe. Ikaw naman nagtatampo ngayon. Ako nagluto niya. Kami ang Gym Squad, pamilya sa diwa, sa hirap o ginhawa, kami magkasama. Hindi kami perpekto, pero totoo ang samahan. Gym Squad sa puso, habang buhay man. So daldal ako ng daldal kanina, simula kaninang umaga. Ito, nagloko na naman yung camera. Gusto na yata magpapalit. Yung mga footage ko, yung pagpitas, yung pagbabundle, puro slow mo at blurred. Hindi ko alam kung bakit ganon. Baka nagpapa-update or nagpapapalit.
Anyway, ito po yung sitaw na tatanim namin doon sa 1.5 hektaryang balag sa Gym Squad, tsaka yung sa akin yung mas malaki. Ito po subok namin to, Condor, Bandana, Yardlong Pin. Ito po yung tinatanim. Dati nagbubulakan white, pero nung nasubukan namin to, mas marami siyang magpunga, puti din siya. So ito, ano to, 11 kilos pang 1.5 hektarya. Ang dami sitaw nito. Actually baka kulangin pa to ng 1 kilo. Ito lang yung nakuha namin. So madali naman bumili. 1 kilo na lang naman ang kukulangin ko sa kasakaw. Tingnan ko lang yung pinapatubigan ko rito. Maandar yung makina, iniwan ko nung nanghalian kami. Tapos pinabantayan ko kay JP. Si JP nung bago siya rito, di siya marunong mag-scatter. Ngayon marunong na. Kaya lang pagdating sa makina, pagbuhay ng makina, hindi pa niya makuha. Lalo na hindi baketa, yung makineta. Sabi ko, wag mo lang pag-aralan, baka masapok pa yung. Kasi pagka nagkamali ka ng hila doon, naku, babasagin ang panga mo nun pag mali ang pihit. So sabi ko, tsaka na lang, delikado eh. At nga pala, kung mapapansin nyo po, ang Gym Squad madalang makasama sa video. Pasulyap-sulyap lang kasi ayoko na silang istorbohin dahil ngayon meron na silang sariling tanim. So hindi ko na sila inaano sa pagbi-video. Dati kasi mag-video kayo, sabi ko, ngayon sarili na nila itanim, kaya hindi ko na iniistorbo para sobrang busy kasi sila ngayon. Nagagayak sila sa farm 1, tapos ito gagayak din nila to para sa sitaw. So soon pag okay na, balik tayo sa dati. Alam ko namimiss nyo yung kakulitan nila. Medyo ano lang talaga, sobrang busy. Di kaya maghapon, Jeep, yung kapraso na yun, ano? Oo. Wala, ito yung tuyo eh. Kalaw ko pang 10 tudlay. Kalahati pa lang. So yan, nagmukhang abandonado yung kubo namin dito. Masira na yung pinangin ng hangin pagka yung hangin amihan. Pinangin yung paluto. Pero ngayon magagamit na ito dahil may magtatanim na tayo. Sabi ko sa kanya, magbukas ka ng dalawang tudling, tapos sumilong ka kasi nga mainit. Matagal naman yung 2 tudling, nasa 30 minutes siguro. So kailangan kong buksan yung isang tubo ron. Meron tubo dun sa dulo. Magdadalawang makina ako para makuha natin ng 2 days. Ayun o, pangkalahatian pa lang to. Itong maiksi pa lang, mahaba pa. So bakit nga ba hindi na lang ako gumamit ng drip irrigation? Kagaya ng mga sinasuggest ng mga mahal nating manonood. Nga, maraming salamat po. Actually noon ko pa naiisip yan, kaya lang medyo maganda siya kasi malaking tipid talaga, lalo na sa trabaho, sa patubig, sa labor, di ba? Kaya lang kasi ako, guys, ulitin ko po, maliit lang po yung puhunan natin. Small farmer lang ako. Hindi ko nga makumpleto yung mga equipment ko.
kumbaga yung mga kinikita ko sakto lang, sobra lang ng konti, tapos pinapaikot ko lang para makasurvive, di ba? Kumikita naman pero hindi ganun kalaki talaga yung kita ko sa YouTube at saka yung dito sa farming, pinagko-combine ko. So talagang hindi ganun hindi ganun. Siyempre hindi naman tayo, kahit sa YouTube maliit lang tayo kumpara sa iba. Yung kinikita natin is sakto lang. Ang punto ko doon yung biglaang gastos, mahihirapan ako kasi yung konting ipon ko pinapaikot ko lang sa gulay. Pag binigla ko yun, kasi 100,000 din ang puhunan nun imagine niyo yung tanim namin, yung tatam na namin, yung kasalukuyang may tanim halos 4 na hektarya. Imagine mo kung gaano karaming drip irrigation ang gagamitin natin doon. Napakahaba, gaya niya no? Maganda, kaya lang yung bigla ang gastos hindi ko kakayanin, mawawalan tayo ng puhunan. Pero malay natin soon, diba, kagaya ng solar soon, konting lang, step by step lang. Actually nag-umpisa nga ako ni grass cutter wala kami, isang makina lang, diba? So ahandahan lang, pasasaan ba't makakapag improve din tayo, mag-i-improve din tayo paunti-unti. Bahala na muna si JP dyan at umpisa na kami sa farman, magtayo ng poste. Order na ako ng bukawi, di-deliver bukas ng maga. Natanggal yung isa. Meron nang nagbabasa ng pasyon dito sa akin. Ay, nalis nila, nagbutas. Yan, isoli na lang. So nagsukat kami nung nakaraan. Ito na po yung pagitan natin. Yan, kailangan magkabilang gilid pareho yung sukat niya. Nilagyan na namin ng tanda. So ang pagitan natin dyan halos 1 metro. 1, 2, 3, 4. Maglalaro sa 4, 5 siguro. Yan, bubutasan na lang yan. Tapos tatayo na yung poste. Babawas-bawas na kami ngayon. Tapos pwede nang patubigan siguro, tapos tanim na. Habang tinatayo yung balag, at least tumutubo yung yung buto. Malalim yung natin to. Dulo. Ang yesa pa. Tina pa. Pwede na ito na. Anuhin mo pang konti. Ay, malalim na. Nalilit ang Pasifik. Sulukan, daliman nyo. Pang minkanya pare, nagkakalaga. Duktungan nyo na lang yung pare. Duktungan mo na yung pare na. Order ako ng kawayan, kaya 15 piraso yung sulukan natin tsaka yung duluhan. Kailangan dyan malalaki, dalawang, kahit may pagitan basta malalaki yung sulok. Ito pwede naman to pang salit, mga puno naman to kahit maliliit. Tingnan natin. Oh, nya. Pandaldak mo.
Taas nung isa, oh. So yan, pinili lang namin yung medyo makakapal. Tapos yung in order ko kanina, i-deliver bukas yung malalaki, lalagyan natin dito sa mga sulok na yan. Pangakabada pala nyo. Ang haba. Yan yung mga tanda namin, yan ang bubutasan. Magkabila, magkakatapat yan. Tapos pagdating doon sa sudya, kailangan tatapatan nyo rin to. Ito. Yan ang dulo niyan, sudya natin. Kailangan magkatapat yan. Kasi lilis yung balag, yung alambre, tsaka yung mga poste. Tapos pag sabi ko sa kanila, pag naitayo na yung posting gilid na yan, pwede na kaming magpatubig tapos tanim. Kailangan bago sila lumusot, maikabit na rin yung alambre, kasi pagka tumubo sila tsaka natin ilalagay yung alambre, medyo mahirap, tatamaan sila. Ito walang problema sa patubig, malakas yung ano na yan balong yan hopefully, kasi ngayon pa lang namin masusubukan talaga ng April yan, na talagang papaandar mo ng hanggang maghapon. Pero nung nakaraan taon di naman natuyuan yan. Yan, ito yung sudya, katapat ng sudya, oh. Alam, magkatapat yan. Babola kaka. Iniasaldak to. Abo. Nawala nila ka. O kasaldak kang kaya. Ano? Malam kaya. Saldak kang bagya-bagya. Si Kuya Fortune may pambutas, yung di gasolina ginamit namin. Medyo nakakapagod siyang gamitin. Di niya Lalo na to, mahihirapan siya dito kasi lagkitin ng lupa. Ito pag dalawa kayo mabilis yung post digger. Yan, ganyan kalalim yung sulukan. Nakalis yung ano. Yan. Yan, kung ano po yung sukat namin ng pagitan ng tudling, ito rin yung sukat namin ng poste ng kawayan. Pwedeng 8.5, pwedeng 9 feet. Tapos yung serga natin, ganun din. Pwede mong ilayo ng konti. Pwede mong gawing 10 feet. Mas malayo kasi mas mapuwersa.
Kaya ito, dito tayo papalo ng serga niyan. Yan, tabing pilapil na to para malakas ang puwersa. Dapat pala naputulan to, masyadong mahaba. Kalaliman ko lang to sulukan, kulang sa lalim. Yan o, babo. San lang yun, no? San? Hindi blood moon. Bye, dalawang moon. Oh, isa lang ang moon. Sinusundan ka ng moon? Opo, bakit yung bahay natin may moon? Oh, kahit yan, kahit pumunta ka sa bahay, yan din yun. Isa lang. Isa lang din yung moon. Oh, sige nga, punta ka daw kung susundan ka niya. Oh. Sinusundan daw siya ng moon. Okay. Yun ang itsura niya, guys. Oh. Bukas, dito tayo bukas. Maghapon, wala kaming pitas, baka maitayo yung... Hello. Diba nakita mo nun yung yung blood moon? opo. Tapos yung sun parang mukhang blood moon. Opo. Pero Pakadaldal na bata. So bukas maitatayo na namin siguro yung paikot na ganyan. ba't parang red yung yung sun? Eh pagka yung sun, pag natutulog na siya, red talaga siya. Red. Kaya para siyang blood moon. Uwi na tayo? Apa. Babay mo na sila. Bye-bye. Bye-bye. Okay guys, bukas naman po ulit. Kita kits. Maraming salamat. Say chat! Bye-bye.